Sa mismong sandaling ito, may isang kaganapang nakakagulat at mahiwaga na nagaganap sa paliparang pandaigdig ng Ninoy Aquino. Sunod-sunod na lumalapag ang mga charter plane, mga pribadong eroplano na puno ng misteryo na nanggaling pa sa malalayong lupain ng gitnang silangan. Ang mga nakasakay sa ilan sa mga charter plane na ito ay mga miyembro ng mga royal family, mga maharlika ng gitnang silangan. Ang iisang dahilan lamang kung bakit pinili nila ang Pilipinas ay para sa isang aklat na isinulat 400 taon na ang nakalipas. Ang aklat na naglalaman ng sagot na hindi nalutas ng Estados Unidos, Switzerland at Germany sa loob ng isang dekada. At dito, naganap ang isang himala. Ano nga ba ang nangyari? Sasabihin ko sa inyo ang kuwentong yumanig sa mga royal family ng gitnang silangan. Ako si Rakif Al-Badr, isang prinsipe mula sa United Arab Emirates. Maraming tao ang naiinggit sa mga bagay na mayroon ako. Palasyo, pribadong jet, at ang kalayaang magpunta kung saan ko man naisin. Ngunit walang sinuman ang maiinggit sa aking karamdaman. Isang bihirang genetic neurological disorder, iyan ang tawag ng mga doktor sa sakit ko. Nagsimula ito 10 taon na ang nakalipas, sa dulo ng aking mga daliri. Sa simula, kakaunti lamang ang nararamdaman ko, parang may kung anong bahagyang manhid sa dulo ng daliri kapag humahawak ako ng panulat, kaya hindi ko ito pinansin. Ngunit unti-unting kumalat ang pamamanhid patungo sa pulso, sa siko, sa balikat, hanggang sa umabot na sa aking mga binti. Minsan, habang naglalakad ako, bigla na lang mawawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Kasabay nito, dumating din ang matinding sakit, isang matalas na kirot, na parang hinihiwa ang laman ng aking katawan. Kaya ko pa itong tiisin sa umaga, ngunit ang problema ay sa gabi. Tiyak nagigising ako tuwing 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Ang sakit na tila pumipiga sa buo kong katawan ang gumigising sa akin. Sinisipa ko ang kumot at naglalakad-lakad sa silid hanggang sa hindi ko na namamalayan na maliwanag na pala sa labas ng bintana. Ang mga araw ay lumipas nang hindi ako makatulog ng 2 oras man lang nang walang pain reliever at sleeping pill. Ganoon ang buhay ko sa loob ng 10 taon at sa mahigit 60 taon kong nabuhay, ang 10 taon na iyon ang pinakamatagal. Nagpunta ako sa mga pinakamahusay na ospital sa mundo. Johns Hopkins sa Baltimore, America, Charité sa Berlin, Germany, at ang ospital ng Neutral University sa Switzerland. Lumipad ako sa iba't ibang bansa, nanatili roon ng ilang buwan, at sumailalim sa lahat ng uri ng pagsusuri mula sa MRI, nerve conduction test, hanggang sa genetic analysis. Nagpulong ang mga medical team, nagbasa ng makakapal na file, at ang huli nilang tugon ay laging iisa: hintayin ninyo ang clinical trial ng bagong gamot. Maaaring posible kung uunlad ang gene therapy. Sa ngayon, wala kaming paraan. Iyon lamang ang narinig ko sa loob ng 10 taon. Noon ko lamang lubos na naramdaman na may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Maingat na nagsalita si William, ang aking British personal physician. Siya ang nangangalaga sa kalusugan ng aming royal family sa loob ng 20 taon at ang taong pinakamalapit na nakasaksi sa aking karamdaman. Kamahalan Rakif, wala na tayong mapupuntahan pang ospital. Naisip ko, kaya ibig bang sabihin nito, mamumuhay akong ganito? Ang matitira na lamang ba sa aking buhay ay gigising ako gabi-gabi dahil sa sakit, umaasa sa painkiller at sleeping pill, at sa araw ay mabubuhay ng puno ng pagod? Unti-unting napuno ng pag-asa ang aking dibdib. Nang sandaling iyon, inilabas ni William ang huling baraha. Nakahanap ako ng pinakamataas na autoridad sa larangang ito sa University of the Philippines Philippine General Hospital sa Maynila. Nasaliksik ko ang kanilang mga paper, at mayroon silang record ng paggamot sa mga pasyenteng may kahawig na kaso. Hindi tiyak, ngunit marahil ay sulit subukan. Wala akong ibang pagpipilian. Nagsimula ang paghahanda para sa paglipad ng charter plane at naisip kong ito na talaga ang huli. Wala na akong kumpiyansa na makakayanan ko pa ang isa pang kabiguan. Nang unang gabi ng pagdating namin sa Maynila, nakahiga ako sa kama ng suite room nang biglang yumanig ang kisame pagkatapos ng mga 2 oras. Narinig ko ang kalansing ng chandelier at sa simula ay inakala kong panaginip lang, ngunit umaloy ang kama at nahulog sa sahig ang baso ng tubig sa mesa. Sa mahigit 60 taon kong nabuhay, ngayon ko lang naramdaman ito. Lindol. Mabilis na pumasok si Omar,
ang aking aide-de-camp, na halos sinira ang pinto. Kamahalan Rakif, kailangan nating lumikas. Pagbaba namin sa lobby, nagkakagulo ang mga panauhin. Abala ang mga empleyado sa pag-aasikaso sa pagitan ng mga bata na umiiyak at mga businessman na nagmamadaling ayusin ang kanilang mga bagahe. Agad humupa ang pag-uga, ngunit may bahagi ng aking dibdib ang nanginginig sa kaba. Kinaumagahan, tumawag ang ospital. Humihingi sila ng paumanhin dahil kailangan nilang ayusin ang schedule dahil sa epekto ng lindol. Sa ika-4 na araw, nagpalabas ng balita sa telebisyon ng hotel ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na hindi nila maitatanggi ang posibilidad ng isang malaking lindol na may banta mula sa Philippine Fault System. Seryoso ang mukha ng mga eksperto sa screen, puno ito ng mga numero at graph, ngunit iisa lang ang punto, maaaring may mas malaking sakuna pa ang darating. Lumapit sa akin si Omar. Kamahalan Rakif, dapat na tayong umalis dito. Mapanganib na manatili pa. Sumang-ayon din si William. Sa sitwasyong ito, hindi tayo umaasa sa paggagamot. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Hindi pa man nagsisimula ang paggagamot, natapos na ito sa isang kabiguan muli bago pa man subukan. Nag-emergency takeoff ang charter plane at habang lumalayo ang mga ilaw ng Maynila sa bintana, naramdaman ko ang matinding kalungkutan na wala man lang akong lakas na magalit. Lumubog ako sa aking upuan at pumikit. Nang sandaling iyon, lumabas sa cabin ang co-pilot habang lumilipad kami. Kamahalan Rakif, kailangan nating mag-refuel at suriin ang eroplano. Kailangan nating manatili ng isang araw sa Cebu. Cebu, isang lungsod sa Pilipinas. Tumango ako. Wala naman akong minamadali. Walang magbabago kahit bumalik ako. Naghihintay lang sa akin ang parehong gabi, parehong sakit, parehong kawalan ng pag-asa. Hindi ko alam noon, ngunit ang aksidenteng paghinto na iyon ang magbabago sa aking buhay. Paglapag namin sa Cebu International Airport, nakaramdam ako ng kakaibang hangin, isang amoy na lubos na naiiba sa tuyong init ng gitnang silangan. Ang loob ng paliparan ay malinis at maayos, at ang mga signage ay nakasulat sa maraming wika. Ang mga tao ay maayos na pumipila at gumagalaw. Lumapit si Omar at nagulat, Kamahalan Rakif. Inaasahang matatapos ang maintenance sa loob ng 2 araw. Nag-book na po ako ng hotel sa lungsod ng Cebu. 2 araw? Napabuntong hininga si William sa tabi ko. 2 araw pa? Kung iisipin ang inyong kalusugan, mas mainam na makabalik tayo ng mas maaga. Walang dahilan para manatili pa rito. Pakiusap na pabilisin ang maintenance. Hindi ako sumagot. Ano ang magbabago kung umuwi ako? Sa loob ng 10 taon, wala man lang nagbago kahit nagpunta ako sa pinakamahusay na ospital sa mundo. Ano ang magiging kaibahan kung umuwi ako ng 2 araw na mas maaga? Sumakay kami sa sasakyan patungo sa lungsod ng Cebu. Paglampas sa expressway, nakakita ako ng mga tanawing hindi ko nakasanayan sa labas ng bintana. Masikip ang mga billboard sa pagitan ng matataas na gusali at abalang gumagalaw ang mga tao. Parang Maynila. Ngunit iba mas masigla at maingay. Malinis ang daan at walang motorsiklo na dumadaan sa bangketa. Mukhang kalmado ang mga taong naghihintay ng signal sa tawiran. Ngunit nang huminto ang sasakyan dahil sa traffic light, isang kakaibang tanawin ang nakita ko. Sa harap ng crosswalk sa isang malaking interseksyon, may nakatayong isang matandang babae na lubos na nakabaluktot ang likod. Walang tungkod. Nakahawak sa kanyang likod ang 2 kamay. Tila nahihirapan siyang naghihintay ng signal. Ang kanyang mukha, na puno ng mga kunot, ay pinawisan at ang kanyang likod ay halos nakabaluktot ng 70 degree. Kaya kailangan niyang itaas ng husto ang kanyang leeg para makatingin sa harap. Paanong tatawirin ng matanda ang napakalawak na tawiran na iyon sa ganoong kalagayan? Naisip ko. Naging berde ang signal sa tawiran at sa sandaling humakbang ang matandang babae, isang binatilyo na nakasuot ng uniforme ng paaralan ang lumapit. Bahagyang binaba ng estudyante ang kanyang tuhod na naaayon sa taas ng likod ng matanda at inalok ang kanyang kamay ng magalang. May sinasabi siya at tumango ang matanda at hinawakan niya ang kamay ng binatilyo. Sabay silang naglakad ng dahan-dahan. Nang makarating sila sa gitna ng tawiran, huminto ang matandang babae. Iniunat niya ang kanyang baluktot na likod ng isang beses, huminga ng malalim
at nagpatuloy sa paglalakad. Mabagal ang kanilang paglalakad. Hindi nagmadali ang estudyante. Naglakad siya ng dahan-dahan, sinasabayan ang matanda. Nang sandaling iyon, nagbago ang signal. Naging pula. Nagsimula ng umandar ang mga naghihintay na sasakyan. Biglang tumalon ang 3 o 4 na estudyanteng nakasuot ng parehong uniforme mula sa bangketa papunta sa tawiran. Isa ang humarang sa harap ng mga sasakyan, itinaas ang kanyang mga kamay at pinahinto ang mga ito. Ang 2 pang estudyante ay tumakbo patungo sa matandang babae at inalalayan ang kanyang mga braso at maingat nilang inihatid ang matanda pabalik sa bangketa. Paghakbang ng matanda sa bangketa, yumukod ang mga estudyante at mabilis na umalis. Walang bakas ng paghahanap ng kapalit sa kanilang mga mata. Sila ay natural na nagpatuloy sa kanilang kanya-kanyang lakad. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Walang sinuman ang nag-honk ng busina. Sa halip, ang driver ng sasakyan sa pinakaharap ay kumaway pa na nagpapahiwatig na ayos lang. Tahimik na naghintay ang mga sumusunod na sasakyan. Kahit matagal nang nakapula ang signal, wala ni isa ang nayamot. Para bang iyon ang natural at nararapat na gawin. Hindi ko maalis ang aking mga mata sa tanawing iyon. Pag-usad muli ng sasakyan, matagal akong lumingon sa likod. Ang mga estudyante ay naglalakad na sa kani-kanilang direksyon at ang matandang babae ay nakaupo sa isang bangko sa bangketa nagpapahinga. Tinanong ko si Omar, "Mga apo ba ng matandang iyon ang mga estudyanteng iyon?" Tumingin si Omar sa labas ng bintana nang may nagtatakang mukha at sumagot, "Hindi ko po alam, mukhang hindi. Ngayon ko lang din po nakita ang ganyang eksena. Isa itong kakaibang tanawin talaga. Sa mundo na kinalakihan ko, ang kabutihan ay laging may dahilan, utos, kapalit, o para sa reputasyon. Sa likod ng mga ngiting ipinapakita sa akin bilang isang prinsipe, laging may mga matang may hinahangad. Nabuhay ako ng 60 taon sa isang mundong nagbibigay ng regalo habang kinakalkula ang halaga at bumabati habang iniisip ang kikitain. Ngunit anong tanawin iyon? Mga bata na nagpapahinto ng mga sasakyan para sa isang hindi kilalang matanda ng walang kapalit. Ang kanilang likod na umalis nang hindi man lang nag-iwan ng pangalan o naghahanap ng gantimpala ay tumatak sa aking paningin. Isang kakaibang emosyon ang umaalpas sa aking dibdib. Ngunit hindi ko pa alam kung ano iyon. Dumating kami sa hotel. Isang matayog na hotel na tanaw ang buong lungsod ng Cebu. Habang nag-check-in si Omar, umupo ako sa sofa sa lobby at tumingin sa labas ng bintana. Ang eksena sa tawiran kanina ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isip. Lumapit si Omar at inabot ang keycard habang sinasabi, "Aalis po tayo agad kapag natapos na ang maintenance. Magpahinga po kayo ng mabuti." Idinagdag ni William ng may buntong hininga. "Wala namang dapat tingnan sa Pilipinas at isa lang itong stopover. Mag-focus po kayo sa paggaling ng inyong kalusugan. Isang bansa na walang dapat tingnan, talaga ba?" Sa halip na sumagot, tumango na lamang ako. Ngunit sa aking puso may kung anong umuuga na. Umakyat ako sa silid, naligo, at humiga sa kama. Ngunit kakaiba ang aking kaliwang paa. Isang mabigat na pakiramdam at pamamanhid. Ang bahagi mula sa tuhod pababa ay manhid, parang hindi akin. Inisip kong dahil ito sa mahabang biyahe, kaya minasahe ko ito ng ilang sandali. Na-stress lang ako sa bagong bansa. Hindi ito malaking bagay. Pumikit ako sa pag-aakalang iyon. Wala akong kaalam-alam noon na ang mabigat na pamamanhid na iyon ay isang babala ng isang darating na pangyayari. Kinaumagahan, matapos kumain ng room service at tumingin sa labas ng bintana, dumating si Omar. "Kamahalan Rakif, may isang lugar daw po rito na tinatawag na Malapascua o Kawasan Falls. Ilog, daluyan daw po ng malinis na tubig na dumadaloy sa gitna ng syudad, parang promenade. Gusto ba ninyong maglakad-lakad ng kaunti? Daluyan ng tubig?" "Opo, may ilog po sa gitna ng Cebu City. Sikat daw po na lugar kung saan naglalakad ang mga tao. Isang daluyan ng tubig sa gitna ng syudad, isang bagay na hindi maiisip sa gitnang silangan. Napakalaking halaga ang kailangan para makagawa lang ng isang fountain sa gitna ng disyerto." Na-curious ako. Nakakasakal din ang manatili lamang sa silid ng hotel. "Tingnan natin." Sumama si William ng may nag-aalalang mukha. "Kamahalan Rakif, huwag po kayong magpilit. Maglakad-lakad lang po tayo ng magaan. Alam ko,
Alam ko, naglakbay kami ng 5 minuto sa sasakyan at nakarating sa isang parke. Talagang may malinis na tubig na dumadaloy sa gitna ng syudad. May mga punong banyan at mga bata na naglalaro malapit sa tubig. Nauna si Omar at sumunod ako ng dahan-dahan. Ang tunog ng tubig ay pumasok sa aking tenga at ang hangin ay malamig na humihip. Nang makalakad kami ng mga 5 minuto, biglang nawalan ng lakas ang aking kaliwang paa. Ang mabigat na pamamanhid na naramdaman ko kagabi ay umabot sa aking tuhod at ang buong paa ay naging manhid, tila hindi akin. Bumigay ang aking tuhod at bumagsak ako sa lupa. Kamahalan Rakif. Tumakbo papalapit si Omar. Nagmadali rin si William. Huminto ang mga taong nagdaraan at tumingin sa amin. Sa mahigit 60 taon kong nabuhay, ngayon lang ako umupo sa tabi ng daan. Nakakahiya para sa isang prinsipe na ipakita ang ganitong anyo, ngunit wala akong lakas sa aking mga paa. Kahit subukan kong tumayo, hindi sumunod ang aking tuhod. Kailangan nating tumawag ng ambulance. Ngunit nang sandaling iyon, may lumapit. Isang lalaki na nasa edad 50, nakasuot siya ng maayos na suit at may mapayapang hitsura. Hindi tulad ng mga taong nakatingin sa malayo, hindi siya nag-atubili. Lumuhod siya sa harap ko at nagsimulang suriin ang aking mga paa. Ang kilos niya na lumuhod ng walang pag-aalinlangan sa harap ng isang hindi kilalang banyaga ay kapansin-pansin. Ipinarating ng interpreter ang kanyang mga salita. Ayos lang po ba kayo? Masakit po ba ng husto? Sa halip na sumagot, tinitigan ko siya. Sinuri niya ang aking mga paa sa ibabaw ng aking pantalon at huminto sa isang punto, sa tabi mismo ng tuhod, kung saan nagtatagpo ang hita at binti. Masakit po ba ng husto rito? Eksakto. Iyon mismo ang pinagmulan ng sakit. Sa loob ng 10 taon, nakilala ko na ang 12-dosenang doktor, ngunit wala ni isa ang nakaturo ng eksakto sa lugar na iyon. Nag-MRI ako sa Johns Hopkins. Nag-nerve conduction test ako sa Charité. Nag-genetic analysis pa ako sa Switzerland. Gumastos ako ng daan-daang milyong dolyar at nakatanggap ng daan-daang pahina ng resulta ng pagsusuri, ngunit wala ni isa ang nakakaalam. Nakatingin lang sila sa monitor at hindi kailanman hinawakan ng direkta ang aking mga paa tulad nito. Ngunit ang lalaking ito, sa tabi ng daan, walang anumang gamit, sa isang daliri lamang, sa loob lang ng ilang segundo, ay nahanap ito. Paanong nalaman ninyo? Halata na ang aking boses ay may pagtataka. Yumuko siya ng bahagya at sumagot. Ako po ay isang manghihilot. Mukhang problema po sa ugat. Gusto po ba ninyong bumisita sa akin minsan? Manghihilot, unang beses kong narinig ang salitang iyon. Kinuha niya ang calling card mula sa bulsa at ibinigay sa akin. Itim na letra sa puti. Mang Ruben Santos, pangunahing hilot. Mukhang matagal na po ang inyong karamdaman. Hindi po ito gagaling sa isang araw, ngunit sa tingin ko po ay matutulungan ko kayo. Kinuha ko ang calling card. Hindi gagaling sa isang araw. Ang mga doktor sa kanluran ay laging nagkunwari na nagbibigay ng pag-asa. Gagawin namin ang aming makakaya. Hahanapin namin ang posibilidad. Maghintay lang po kayo ng kaunti. At sa huli, sinabi nilang wala ng paraan. Ngunit ang taong ito ay iba. Siya ay tapat. Malaki ang pagkakaiba sa sinabi niya na kaya niyang gawin at hindi. Hindi siya nagbigay ng huwad na pag-asa. Ang katapatan na iyon ay nagbigay sa akin ng tiwala. Tumayo ako sa tulong ni Omar. Unti-unting bumalik ang lakas sa aking mga paa. Lumapit si William at nagtanong, Kamahalan Rakif, ayos lang po ba kayo? Magpunta na po tayo sa ospital. Umiling ako. Ospital? Sa loob ng 10 taon, napuntahan ko na ang lahat ng tinatawag na pinakamahusay na ospital sa mundo. Ano ang ginawa nila para sa akin? Nawalan ng imik si William. Siya ang aking doktor na kasama ko ng 20 taon, ngunit sa sandaling iyon, wala siyang masagot. Tinitigan ko muli ang calling card. Maingat na nagtanong si Omar. Kamahalan Rakif, pupunta po ba kayo sa lugar na iyon ng manghihilot? Hindi ako sumagot, ngunit inilagay ko ng tahimik ang calling card sa aking bulsa. Sapat na iyon para maintindihan ni Omar. Sa loob ng sasakyan pabalik sa hotel, nagpatuloy si William sa pagsasalita tungkol sa ospital, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Ang daliri lamang ng lalaki, kanina ang nasa isip ko.
ang daliri na walang pag-aalinlangan at tumpak na tumuro sa tamang lugar. At ang anyo niya na lumuhod ng walang pag-aalinlangan sa harap ng isang hindi kilalang banyaga. Baka hindi ito nagkataon, naisip ko. Pagbalik sa silid ng hotel, kinuha ko ang calling card at tinitigan muli. Nang sandaling iyon, lumapit si William. Kamahalan Rakif, hindi po siguro kayo pupunta roon, di ba? Bakit hindi ako pupunta? Siyempre hindi. Inaamin ko na nahulaan ng lalaki kanina ang lugar ng sakit. Ngunit baka nagkataon lamang iyon. Tiningnan ni William ang calling card at sinabing, ang manghihilot po ay isang charlatan. Sa kanluran, itong uri ng paggagamot ay itinuturing na quackery. Tumataas ang boses ni William. Sa loob ng 20 taon naming pagsasama, ngayon ko lang siya nakita na ganito kasabik. Alam po ba ninyo, kamahalan Rakif, sinasaksak daw po nila ng karayom ang katawan. Tinutusok nila ng manipis na karayom ang balat. May panganib po ng infection at posibilidad na masira ang nerve. Wala rin itong basehang scientific, kulang sa clinical data. May reputasyon po ang royal family. Hindi po kayo dapat pumunta sa ganitong lugar. Maingat na sumingit si Omar. William, kumalma ka muna. Desisyon po yan ng kamahalan Rakif. Omar, hindi ka medical practitioner. Sa akin ang larangang ito. Matindi ang tingin ni William kay Omar. Wala nang sinabi pa si Omar. Naging tensiyonado ang silid. Tumitingin ako sa labas ng bintana. Tanaw ko ang tanawin ng Cebu. Paulit-ulit na lumalabas sa isip ko ang daliri ng lalaki kanina. Ang daliri na lumuhod ng walang pag-aalinlangan at tumpak na tumuro sa lugar. Tumpak siya. Kaya nga po, mas mapanganib. Hindi po siya masasabing eksperto dahil lang sa minsan o 2 beses niyang nahulaan. Ganoon po lahat ang mga charlatan sa simula. Mukha silang kapanipaniwala. Ngunit paano po kung may mangyari sa inyo dahil sa hindi verified na paggagamot? Ano ang naging resulta ng paggagamot na verified sa loob ng 10 taon? Tumahimik si William. Wala siyang masagot. Inilagay ko ang calling card sa bulsa. Susubukan ko. Kamahalan Rakif. Sigaw ni William. Pakiusap, pag-isipan po ninyong muli. Tatawagan ko ulit ang propesor sa Maynila. Kapag humupa na ang sitwasyon ng lindol, tama na, wala nang magbabago. Diretsahan kong sinabi. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa sakit na gumigising sa akin gabi-gabi sa loob ng 10 taon, kundi dahil sa kaba na hindi ko alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Hindi sa lahat ng oras mali si William, ngunit ayaw kong sumuko na lang. Naghintay ako ng 10 taon. Gusto ko itong subukan ng huling beses. Sa madaling araw, nakatulog ako ng kaunti. Nanaginip ako, lumabas ang aking ama, ang ama ko, na nagkaroon din ng parehong sakit. May isang bagay na lagi niyang sinasabi sa kanyang pagtanda. Rakif, laging may paraan, huwag kang sumuko. Pagkagising ko sa panaginip, matatag na ang aking puso. Kinaumagahan, hinanap namin ang address na nakasulat sa calling card. Ito ay isang maliit na healing center sa loob ng isang luma at matayog na gusali. Simple ang signage, walang bonggang dekorasyon o labis na pangungusap. Pagbukas ng elevator door, nakita ko ang signage sa dulo ng pasilyo. Sumama si William. Sinubukan niya akong kumbinsihin sa buong gabi, ngunit wala itong silbi. Kasama rin namin si Omar at 2 pang aide-de-camp. Pagdating namin sa pintuan ng healing center, biglang humarang si William sa harap ko. Kamahalan Rakif, sa huling pagkakataon, nais kong sabihin ito. Malamig ang kanyang boses. Nawala ang karaniwan niyang paggalang at matatag ang kanyang ekspresyon. Lahat ng aide-de-camp sa pasilyo ay napatingin sa amin. Ako po ang nangalaga sa kalusugan ng royal family sa loob ng 20 taon. Tungkulin ko po ang protektahan ang kalusugan ng kamahalan. Ngunit ito ay labag sa aking paniniwala. Lumapit ng isang hakbang si William. Binaba niya ang kanyang boses, ngunit maririnig ito ng lahat. Kung sasailalim po kayo sa ganitong quack treatment, mapipilitan po akong magulat sa royal family na ang kamahalan Rakif ay sumailalim sa mapanganib at hindi verified na operasyon. Isa itong hayag na pagbabanta. Direkta sa harap ng mga aide-de-camp, tumahimik ang pasilyo, halos marinig ang hininga. Direkta kong tiningnan si William, siya ang doktor na kasama ko ng 20 taon.
Nagtiwala ako at ginagalang ko siya, ngunit sa sandaling ito, hindi lang pag-aalala ang nakita ko sa kanyang mata. Nakita ko ang pride. Ang galit ng isang eksperto na nilabag ang kanyang teritoryo. Magulat ka. Walang emosyong sabi ng aking boses. Iyan ang iyong autoridad. Nagliwanag ang mata ni William. Tila hindi niya inaasahan ang ganitong tugon mula sa akin. Ako na ang magdedesisyon sa sarili kong katawan. 10 taon, William. 10 taon akong nagdusa sa sakit gabi-gabi. Alam mo ba ang hirap na iyon? Alam mo ba ang pakiramdam na nakatingin lang sa kisame gabi-gabi dahil hindi makatulog? Nanamlay ang mukha ni William. Nanginginig ang kanyang labi, ngunit wala siyang masabi. Lumampas ako sa kanya at binuksan ang pinto ng healing center. Tingnan mo, kung sino ang mali, ako o ikaw. Pagpasok ko, nakita ko ang pamilyar na mukha. Si Mang Ruben. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at yumuko. Hinihintay ko po kayo. Pumasok si William mula sa likod. Hindi na siya tumutol. Pumasok ako at umupo. Ang klinik ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko, ngunit malinis at maayos, at bahagyang naamoy ko ang pabango ng insenso. May nakasabit na chart ng katawan ng tao sa dingding, puno ng mga tuldok. Iba ito sa malamig at mekanikal na kapaligiran ng mga ospital sa kanluran. Tumayo ang interpreter sa tabi ko. Maari po bang magtanong muna ako ng ilan? Kalmadong sabi ni Mang Ruben. Tumango ako. Kailan po nagsimula ang sakit? 10 taon na ang nakalipas. Sa simula, manhid ang dulo ng aking daliri. Parang kamay ng iba kapag humahawak ng panulat. Unti-unti itong kumalat. Lumalala po ba ito sa gabi? Opo. Kaya ko pang tiisin sa umaga, ngunit hindi ako makatulog sa gabi. Hindi ko mailarawan, parang nasusunog, parang nilalagyan ng yelo. Tumango si Mang Ruben at kinuha ang aking pulso. Dahan-dahan niyang pinindot ang loob ng pulso gamit ang 3 daliri, pumikit at nag-focus ng ilang sandali. Ang mga doktor sa kanluran ay laging gumagamit ng stethoscope o makina, ngunit ang taong ito ay umaasa lamang sa pakiramdam ng dulo ng kanyang daliri. Pagkatapos ng ilang sandali, sinuri niya rin ang kabilang pulso. Nakastock po ang daloy ng inyong ki at dugo. Matagal na po itong napabayaan, ngunit hindi pa po ito tuluyang nakasara. Mayroon pa ring daanan na natitira. Maaari po nating buksan ang daanang iyon sa pamamagitan ng karayom, daloy ng ki at dugo. Isang konsepto na unang beses kong narinig, ngunit kakaiba na intindihan ko. Ang mga doktor sa kanluran ay laging nag-uulit lang ng nerve damage, genetic abnormality, at incurable. Ngunit ang taong ito ay iba, at ang mga salitang may daanan pa rin na natitira ay tumagos sa aking dibdib. Inihatid ako ni Mang Ruben sa bed sa likod. Kinuha niya ang manipis na karayom mula sa isang maliit na case. Manipis na metal, mas makapal lang ng kaunti kaysa sa buhok. Nang sandaling iyon, lumapit si William. Sandali po. Paano kung tamaan ng karayom na iyan ang nerve? May posibilidad po ng paralysis. Lumingon si Mang Ruben at tiningnan si William. Hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon at tiningnan niya ako, hindi si William, at nagtanong, ano po ang gusto ninyo? Ibinigay niya sa akin ang desisyon. Ang mga doktor sa kanluran ay laging nag-uusap lang sa kanilang sarili bilang pasyente. Ang resulta lang ang sinasabi sa akin, ngunit ang taong ito ay iba. Tusukin ninyo. Namutla ang mukha ni William. Tumalikod siya. Tila hindi niya kayang tingnan. Ang unang karayom ay pumasok sa aking binti. May kaunting kirot, ngunit hindi kasing sakit ng inaasahan ko. Mas magaan pa sa kagat ng lamok. Sinundan ito ng pangalawa at pangatlong karayom. Tumpak at mabilis ang kamay ni Mang Ruben. Tila alam na niya ang daanan ng aking katawan, parang tumitingin sa mapa. Tuwing sasaksakin ng karayom, kumakalat ang isang kakaibang pakiramdam, parang unti-unting bumubukas ang nakabara na daluyan ng tubig. Humiga po kayo ng ganito sa loob ng 20 minuto. Umalis si Mang Ruben, nakahiga ako at nakatingin sa kisame. Bahagyang naamoy ko ang pabango ng insenso at may narinig akong mahinang tunog ng orasan. Kakaiba, napanatag ang aking puso. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito. Kapayapaan sa lahat ng ospital na napuntahan ko sa loob ng 10 taon. Lumipas ang 20 minuto, bumalik si Mang Ruben at isa-isa niyang tinanggal ang mga karayom.
Dahan-dahan akong bumangon. Hanggang dito lang po tayo ngayon. Maaari po ba kayong bumalik bukas? Tumango ako. Idinagdag ni Mang Ruben. Maaring may pagbabago po sa inyong katawan mamaya. Huwag po kayong magugulat. Tawagan niyo po ako kung mayroon. Hindi ko naintindihan kung anong ibig niyang sabihin, ngunit hindi na ako nagtanong. Umalis ako sa healing center at bumalik sa hotel. Maganda ang pakiramdam ko, ngunit hindi ko masyadong naramdaman ang pagbabago sa aking katawan. Ngumiti si William na tila nang iinis. Tingnan po ninyo, wala pong epekto. Ngunit ng gabing iyon, bandang 2:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. May kakaiba. Nagsimulang sumakit ang buo kong katawan. Iba ito sa karaniwan kong sakit. Sumasakit ang mga buto at naninigas ang mga kalamnan. Sa sandaling sinipa ko ang kumot at bumangon, biglang tumaas ang aking lagnat. Hinawakan ko ang aking noo mainit, pinawisan ang aking likod. Naramdaman siguro ni William, binuksan niya ang pinto at pumasok. Nakita niya ang mukha ko at nanlaki ang kanyang mata. Kamahalan Rakif, anong nangyayari? Lumapit siya at hinawakan ang aking noo at namutla ang kanyang mukha. Diyos ko, mataas ang lagnat, sumigaw si William. Tingnan niyo, ano po ang sinabi ko? Side effect. Nag-infect po ang karayom na iyon. Pumasok din si Omar at ang interpreter na ay Dedecamp. Kamahalan Rakif, ayos lang po ba kayo? Namumula po ang inyong mukha. Hindi po ito biro. Galit na sigaw ni William sa interpreter. Bakit ka nakatayo lang dyan? Tawagan mo agad ang emergency room ng Cebu Doctors University Hospital. Ngayon na. Nagmadali ang interpreter na kunin ang telepono. Sa sandaling iyon, itinaas ko ang aking kamay at pinigilan siya. Sandali, tawagan mo muna si Mang Ruben. Tiningnan ako ni William na parang hindi makapaniwala. Kamahalan Rakif, hindi po ito ang tamang oras. Halos 40 dagdras census po ang inyong lagnat. Emergency po ito. Umiling ako. Sinabi ni Mang Ruben na maaaring may pagbabago sa katawan ko ngayong gabi. Gusto ko munang i-verify. Maniniwala po kayo ngayon sa salita ng charlatan na iyon? Tumalim ang boses ni William. Ngunit umiling ako at sinabing, tawagan mo siya agad. Kinuha ng interpreter ang calling card ni Mang Ruben at tinawagan ang numero, 2:00 ng madaling araw. Tumunog ang ring ng 1, 2. Bago pa tumunog ng pangatlo, sinagot na ang telepono. Hello? Ang boses ay bagong gising, ngunit malinaw. Dali-daling nagsalita ang interpreter. Mang Ruben, nilalagnat po ng husto ang kamahalan Rakif. Masakit po ang buo niyang katawan at malakas din po ang pagpapawis. Ano po ang dapat naming gawin? Natahimik sandali. Ako, si William at si Omar ay nagpigil ng hininga at naghintay. Sa huli, narinig ang boses ni Mang Ruben. Yan po ang healing crisis. Sinabi ko na po sa inyo kanina, di ba? Na maaaring may pagbabago sa inyong katawan ngayon. Iyan po mismo iyon. Kapag dumadaloy na ang mga nakabara, pansamantalang lumalala ang mga sintomas, lumalabas po ang masamang enerhiya. Sumigaw si William sa tabi ko. Kalokohan! Ang lagnat ay senyales ng infection. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng lalaking iyan. Nagpatuloy ang boses ni Mang Ruben. Dahil 10 taon po itong naipon, malaki rin po ang reaksyon. Natural po na magugulat kayo. Ngunit ito po ang ebidensiya na gumagaling ang inyong katawan. Magtiis po kayo ng 1 araw. Pagsapit po ng umaga bukas, parang milagro, gagaan na ang pakiramdam ninyo. Ibaba namin ang telepono. Tiningnan ko si William na namumula ang mukha. Kamahalan Rakif, pakiusap, maging makatwiran po kayo. Wala po itong basehan, walang paliwanag medically. Maaari po bang maghintay ng 1 araw kahit nilalagnat? Maghihintay ako ng 1 araw. Kamahalan Rakif, ang hindi pagpunta sa ospital sa ganitong sitwasyon ay parang suicide. Direkta kong tiningnan ang mata ni William. William, 10 taon na. Ako, 10 taon nang nakikinig sa iyo. Nagpunta ako sa lahat ng ospital na sinabi mo. Ginawa ko ang lahat ng test na sinabi mo. Ano ang naging resulta? Tumahimik si William. Walang nagbago. Pagkatapos ng 10 taon, pareho pa rin. Ngayon, sa 1 beses na ito, maniwala ka sa desisyon ko. Sinubukan ni William na magsalita, ngunit muli siyang tumahimik. Tila wala na siyang masabi pa. Tumayo siya ng ilang sandali.
at sa huli, umalis siya sa silid ng nakayuko. Humiga ako at nagkumot. Mainit pa rin ang aking katawan at masakit ang buo kong katawan, ngunit kakaiba. Hindi ako natakot. Nagpasya akong maniwala sa salita niya na magtiis lang ng isang araw. Mahaba ang gabing iyon. Nilagnat ako at madalas na gumugulong. Ngunit sa huli, nakatulog ako. Kinaumagahan, kakaiba, magaan ang pakiramdam ng aking katawan. Ang lagnat kagabi, ang sakit na tila pumipiga sa buo kong katawan ay naglaho na parang milagro. Bumangon ako mula sa kama. Itinaas ko ang aking braso. Hindi ito mabigat. Ganoon din ang aking mga paa. Isang pakiramdam na ngayon ko lang naramdaman sa loob ng 10 taon. Gumising ako sa umaga nang hindi mabigat ang katawan. Pumasok si William. Nakita niya ang aking mukha at tumigil. Bumaba na ang lagnat, kamahalan. Isang ekspresyon na hindi makapaniwala. Hindi rin ako makapaniwala. Tama ang sinabi ni Mang Ruben. Sinabi niya na gagaling sa isang araw at talagang nagbago ito sa loob lang ng isang araw. Pumasok si Omar sa likod. Kamahalan Rakif, tapos na po ang maintenance ng eroplano. Maaari na po tayong umalis anumang oras. Mabilis na sumingit si William. Sige, umuwi na po tayo. Wala na tayong dahilan para manatili pa rito. At dahil sa nangyari kagabi, dapat na kayong sumailalim sa masusing pagsusuri ng medical team ng Royal Family sa lalong madaling panahon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa umaga sa Cebu ay sumisilip mula sa puwang ng kurtina. Nag-isip ako ng kaunti. Ang dahilan kung bakit hindi ako natakot habang nilalagnat ako kagabi. Ang gaan na naramdaman ko paggising ko kaninang umaga. Mananatili ako ng ilang araw pa sa Pilipinas. Nanlaki ang mata ni William. Kamahalan Rakif, gusto ko pang magpagamot ng kaunti. Sinubukan ni William na magsalita, ngunit muli siyang tumahimik. Tila nawalan siya ng salita. Tahimik na tumango si Omar at lumabas. Siguro, inayos niya ang schedule. Lumipas pa ang isang araw. Ang pakiramdam ng aking katawan ay patuloy na gumaganda. Nakatulog din ako ng 4 na oras kagabi nang walang sleeping pill. Ito ang unang beses sa loob ng 10 taon. Pangalawang pagbisita sa healing center. Pagpasok ko sa consultation room, tumayo si Mang Ruben mula sa kanyang upuan tulad noong 2 araw na nakalipas at sinalubong ako. Nagkaroon po ako ng mataas na lagnat. Masakit po ang buo kong katawan at sobra rin po ang pawis. Ngunit tulad po ng sinabi ninyo, pagkatapos kong magtiis ng isang araw, parang milagro, gumaling na ako kinabukasan. Tumango si Mang Ruben at sumagot. Napakahusay niyo pong nagtiis. Malaki po ang naging reaksyon dahil biglang dumaloy ang naipon sa loob ng 10 taon. Hindi na po iyon magiging kasing grabe tulad nito. Kinuha ni Mang Ruben ang aking pulso at sinuri ang pulso. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-focus, tumango siya. Nagsimula na po ang paggagamot at mas madaling tinatanggap ng inyong katawan kaysa kahapon. Pagkatapos ng paggagamot, kinuha ni Mang Ruben ang isang lumang aklat mula sa bookshelf sa isang sulok ng consultation room. Kupas ang cover at ramdam ang bigat ng panahon. Ito po ang lumang aklat ng lunas. Isinulat po ito ni Lakandula, isang pantas, 400 taon na ang nakalipas. Isa po itong klasiko ng tradisyonal na paggagamot ng Pilipinas. 400 taon. Hindi ko maiwasang titigan ang aklat. Maingat na binuklat ni Mang Ruben ang pahina. Dito po, mayroong item na manhid o pamamanhid. Isang sakit kung saan nakastak ang ki at dugo at nagiging manhid ang kamay at paa at manlalabo ang pakiramdam. Pareho po sa inyong sintomas. Pamamanhid, isang salita na ngayon ko lang narinig, ngunit eksaktong naglalarawan sa aking sintomas, ang aking sakit, na nakasulat sa isang aklat na 200 taon na ang nakalipas. Ang mga doktor sa kanluran ay nagsasabing isa itong bihirang genetic disease lamang, ngunit sa bansang ito, alam na nila ito 40 taon na ang nakalipas. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag po kayong magpilit na gamutin ito. Ang una po ay pakalmahin muna ang inyong katawan. Sa ganoon, kusang magbubukas ang daanan. Iwasan po ninyo ang mamantikang pagkain. Kainin po ninyo ang mga pagkaing nagpapainit sa katawan tulad ng mga sabaw ng luya at gulay at sinigang. Sumingit si Omar. Sasabihin ko po sa chef ng hotel. Umiling ako.
Hindi. Ito ay pagkain na nakasulat sa aklat na 400 taon na ang nakalipas sa Pilipinas. Kailangan ko itong kainin sa paraan ng pagkain ng mga Pilipino. Nang gabing iyon, nagpunta kami sa isang maliit na karinderya sa loob ng eskinita. Luma na ang signage at pagbukas ng pinto, naamoy ko ang amoy ng lumang kahoy. Maliit na tindahan, mayroon lamang 4 o 5 mesa. Isang matandang babae na tila ang may-ari ang lumapit. Bahagyang nakabaluktot ang kanyang likod at may malalim na kunot sa kanyang mukha. Ay naku, may mga banyagang bisita sa tindahan namin. Ano po ang gusto ninyo? Ipinaliwanag ng interpreter ang menu. Isda, gulay, sinigang na isda. Lahat ng pagkaing sinabi ni Mang Ruben ay naroon. Nag-order ako ng sinigang na isda na may gulay. Pagkatapos ng ilang sandali, inihanda ang pagkain. Maraming maliliit na plato ang nakalagay sa isang tray. Ilang uri ng gulay, mainit na sinigang. Hindi ito marangya, walang mantika. Lubos na naiiba sa pagkain na nakasanayan kong kainin. Muling nagsalita ang matandang babae. Kumain po kayo ng marami. Nanggaling pa kayo sa malalayong bansa, kaya kailangan ninyong kumain ng maayos. Kahit hindi na kailangan pang isalin, naramdaman ko ang kanyang damdamin. Ang ekspresyon ng matanda, ang kilos ng kanyang kamay, ang tono ng kanyang boses. Nagpapakita siya ng pagtanggap sa akin. Kinuha ko ang chopsticks at kumain ng isang subo. Mainit, dahan-dahan itong natunaw sa bibig ko. Hindi ito spicy, ngunit tila tumatagos sa loob ng aking katawan. Kakaiba, napanatag ang pakiramdam ng aking katawan. Mula noon, nagpunta ako sa healing center araw-araw. Nagpakarayom, nakinig sa payo ni Mang Ruben, at kumain ng hapunan sa karinderya na iyon. Tuwing nakikita ako ng matandang babae, ngingiti siya ng maliwanag. Ang aming banyagang bisita, bumalik ka na naman, at bibigyan niya ako ng isang libreng side dish. Papa, hindi ko hiningi, at kahit sinabi kong magbabayad ako ng sobra, umiling siya. Gusto ko lang ibigay sa iyo. Nang tanungin ko siya kung bakit, sumagot ang matandang babae. Nanggaling ka pa sa malalayong bansa, kaya kailangan mong kumain ng maayos. Kung hindi, hindi ka magiging malakas, di ba? Iyon lang ang dahilan. Ganyan lumipas ang bawat araw. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo. Hindi ko na namalayan, 3 linggo na ang nakalipas. Dinala sa akin ni Omar ang pinagsama-samang data. Frequency ng atake ng sakit, oras ng pagtulog, at dosage ng pain reliever at sleeping pill. Puno ito ng mga numero. Frequency ng atake ng sakit, nabawasan ng 40%. Dosage ng pain reliever at sleeping pill, nabawasan ng kalahati. Ibinigay ko ang report kay William. Tinitigan ni William ang mga numero ng ilang sandali. Unti-unting tumigas ang kanyang ekspresyon. Maaari mo ba itong ipaliwanag? Dahan-dahang umiling si William. Hindi maipaliwanag ng data. Isang lalaki na nagtiwala lamang sa Western medicine sa loob ng 20 taon. Ang William na iyon ay nagsabing hindi maipaliwanag. Isang mukha na hindi kayang tanggihan, hindi rin kayang kumpirmahin. Tinitingnan ko ang kanyang anyo at naisip ko, ayos lang kung hindi maipaliwanag. Nararamdaman ito ng aking katawan. Sa loob ng 10 taon, ngayon lang ako hindi natatakot sa gabi. Bumalik ako sa United Arab Emirates. Ito ang aking bayan, matapos ang 1 buwan. Paglapag ko sa paliparan, binalot ng pamilyar na init ang buo kong katawan. Namiss ko na ang malamig na hangin sa Pilipinas. Kakaiba, ang bansang ito na kinalakihan ko ng mahigit 60 taon ay mas hindi komportable kaysa sa bansang nanatili lang ako ng 3 linggo. Pagkatapos ng ilang araw, ginanap ang Royal Banquet. Matapos ang mahabang panahon, nagtipon ang mga kamag-anak. Maraming pagkain ang nakahanay sa malaking mesa at may tawanan sa paligid. Binawasan ko ang dami ng aking pagkain. Pinili ko lang ang mga bland na pagkain sa halip na mamantikang pagkain. Ang payo ni Mang Ruben ay nananatili sa aking isip. Ang aking pinsan na si Khalid ay nakaupo sa tapat ko. Mas bata siya sa akin, ngunit lumaki kaming parang magkapatid noong bata pa kami. Tinitigan ako ni Khalid at nagsalita, "Kuya, maganda ang kulay ng iyong mukha." Mukhang nag-epekto ang paggagamot sa Maynila. Tumahimik ang paligid ng mesa. Naghihintay ang lahat ng aking sagot.
Ang balita tungkol sa pagpunta ko sa Maynila upang makita ang pinakamataas na awtoridad sa mundo ay kumalat sa buong royal family. Umiling ako. Hindi ako nagpagamot sa Maynila. Nagulo ang schedule dahil sa bagyo. Nagpagamot ako sa Pilipinas, ngunit sa isang lugar na tinatawag na Cebu, tradisyonal na paggagamot ng Pilipinas. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa mesa. Narinig ko ang mga mahihinang salita sa paligid. Kumunot ang noo ni Khalid at nagtanong, "Tradisyonal na paggagamot ng Pilipinas? Ano iyon? Parang witchcraft?" Tradisyonal na paggagamot. Ito ay healing na minana sa Pilipinas ng libu-libong taon. May iba't ibang paraan, tulad ng hilot at herbal medicine. Nakita ko roon ang isang aklat na tinatawag na ang Lumang Aklat ng Lunas, isang aklat ng medisina na isinulat 400 taon na ang nakalipas. Nakasulat doon ang aking sintomas. Tumahimik ang mesa. Nakikinig ang lahat sa aking mga salita. Ang mga doktor sa kanluran ay nagsasabing isa itong bihirang genetic disease lamang, ngunit sa bansang iyon, alam na nila ito 40 taon na ang nakalipas. At nang nagpagamot ako tulad ng nakasulat sa aklat na iyon, nabawasan ko ang dosage ng sleeping pill ng kalahati sa loob ng 3 linggo. Nabawasan din ng 40% ang atake ng sakit. Tumahimik ang mesa, ni hindi marinig ang tunog ng paglalapag ng kutsara, nakatingin ang lahat sa akin. Isang ekspresyon na hindi makapaniwala. Naka-cross arm si Khalid at tinitigan ako. Nagbago ang kanyang tingin. Alam din ni Khalid ang sumpa ng aming pamilya ang genetic disease na dumadaloy sa aming dugo. Nagsimula na rin ang pamamanhid sa dulo ng daliri ni Khalid noong nakaraang taon. Nasa simula pa lang, ngunit eksaktong pareho sa kalagayan ko noong 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi siya magsisimulang magpagamot ngayon, magiging katulad ko siya pagkatapos ng 10 taon. Dahan-dahang nagsalita si Khalid. "Totoo ba iyan, kuya?" Tumango ako. Walang sinabi si Khalid at tinitigan lang ako. Pagkalipas ng mahabang panahon, nalaman ko na kumalat na ang chismis sa loob ng royal family. Nagpagamot daw si Rakif ng kakaiba sa Pilipinas. Sinasaksak daw ng karayom ang katawan. Ganyan ang mga salitang lumalabas. Siguro, narinig din ito ng mga anak ko. Nauna ang aking anak na lalaki na bumisita. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang nagtanong, "Ama, ano po ang balak ninyo? Anong ibig mong sabihin? Sumailalim daw po kayo sa treatment na hindi verified? Sinasaksak ng karayom ang katawan? Baliw po ba kayo?" Pumasok din ang aking anak na babae mula sa likod. May nag-aalalang mukha. "Ama, paano po kung may masamang mangyari sa inyong katawan? Bakit hindi po kayo nakinig kay William?" Tinitigan ko ang aking mga anak. Naiintindihan ko ang kanilang pag-aalala. Ngunit hindi alam ng mga anak ko kung gaano ako nagdusa sa loob ng 10 taon. Ang oras na nakatingin ako sa kisame habang nagdudusa sa sakit gabi-gabi. Ang mga gabi na hindi ako makatulog ng 2 oras man lang nang walang pain reliever at sleeping pill. Alam ba ninyo kung gaano ako nagdusa sa loob ng 10 taon? Sinubukan ng anak ko na magsalita. Ngunit itinaas ko ang aking kamay at pinigilan siya. Nagbago ito sa loob ng 3 linggo. Iyan lang ang lahat. Wala nang sinabi pa ang mga anak ko. Tumayo sila ng ilang sandali at sa huli, yumuko sila at umalis. Noon, nag-alinlangan din ako. Hindi ako madaling naniwala sa mga paraan maliban sa Western medicine. Ngunit nagbago ang aking katawan. Ang mga numero ay nagpatunay at ang aking katawan ay nagpatunay. Sapat na iyon. Nang gabing iyon, may kumatok sa pinto. Huli na ng gabi. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Khalid. Iba ang ekspresyon niya kaysa noong banquet. Mas seryoso siya. "Kuya, maaari po ba tayong mag-usap sandali?" Pagpasok ni Khalid, umupo siya sa sofa. Nag-atubili siya ng ilang sandali bago magsalita. "Kuya, manhid din po ang dulo ng aking daliri. Noong nakaraang taon pa, parang kamay ng iba kapag humahawak ako ng panulat. Minsan, nagigising din ako sa gabi dahil sa sakit." Itinaas ni Khalid ang kanyang mukha at tiningnan ako. "Kuya, gusto ko ring pumunta sa Pilipinas." Nagbago ang kanyang tingin. Nawala ang pag-aalinlangan na ipinakita niya sa banquet at napuno ito ng desisyon. "Sa healing center na pinuntahan mo, kuya, gusto ko ring pumunta." Tinitigan ko si Khalid. Nakita ko ang sarili ko 10 taon na ang nakalipas.
Si Khalid ay nakatayo sa simula noon. Pumunta ka. Bago pa maging huli ang lahat, tumango si Khalid. At dahan-dahan siyang tumayo. Salamat kuya. Habang tinitingnan ko ang likod ni Khalid na lumalabas sa pinto, naisip ko, ito ang simula, hindi lang ito matatapos sa akin. Ito ay kakalat, may daanan na rin para sa aming pamilya. Isang pag-asa na ngayon ko lang naramdaman. Pagkalipas ng 1 linggo, matapos ang pag-uwi ko, nagplano na si Khalid ng biyahe patungo sa Pilipinas. Pagkatapos ng ilang araw matapos umalis si Khalid, may tumawag na isa pang kamag-anak. Kuya, totoo bang pupunta si Khalid sa Pilipinas? Naghahanap din ako. Sa susunod na linggo, isa pang kamag-anak ang bumisita. Saan daw ang healing center na iyon? Maaari mo bang ibigay ang address? Ang mga Maharlika ay sunod-sunod na nagpaplano ng biyahe patungo sa Pilipinas. Ang bagay na nagsimula sa akin ay kumalat na sa buong pamilya. Isang hapon, bumisita si William. Iba siya sa karaniwan, seryoso ang kanyang hitsura. Umupo si William sa sofa at nag-atubili ng ilang sandali bago magsalita. Kamahalan Rakif. Yumuko si William. Matagal siyang hindi nagsalita. Tila hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, dahan-dahan siyang nagsalita. Nagkamali po ako. Siya ang lalaking nangalaga sa Royal Medicine sa loob ng 20 taon. Isang lalaking may mataas na pride at puno ng kumpiyansa sa sarili. Ang William na iyon ay yumuko. Naniniwala lang po ako na Western medicine ang sagot. Sa loob ng 10 taon, nakita ko po kayong nagdurusa. Ngunit hindi ko man lang naisip na maghanap ng ibang paraan. Tiningnan ako ni William nang nakataas ang mukha. Ang hindi ko po nagawa sa loob ng 20 taon ay nagawa niya sa loob ng 3 linggo. Tahimik lang akong nakinig. Nakakahiya po. Umiling ako. Sinunod mo lang ang iyong paniniwala. Hindi ka nagkamali, hindi mo lang alam. 20 taon. Ang lalaking nakasama ko ng 20 taon ay yumuko. Alam ko kung anong ibig sabihin yan. Hindi lang si William ang nagbago. Kumalat ang tsismis sa aming pamilya, sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Qatar, at sa Kuwait. Nagsimulang kumalat ang kwento tungkol sa tradisyonal na paggagamot ng Pilipinas sa mga royal family ng Gitnang Silangan. Sa simula, marami ang nagduda. Gagamutin ang sakit sa pamamagitan ng karayom? Gagamutin ang sakit sa pamamagitan ng pagtingin sa aklat na 600 taon na ang nakalipas? Ngunit ang mga resulta ang nagpatunay. Gumaling din si Khalid at ganoon din ang ibang kamag-anak. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Naglabas ng front page article ang Khaleej Times, isang media outlet sa United Arab Emirates. Ang tradisyonal na panggagamot ng Pilipinas. Binighani ang mga royal family ng Gitnang Silangan. Sumunod ang BBC at naglabas ng article na Pilipinas, ang bagong destinasyon ng mga royal family ng Gitnang Silangan. Nagsimulang dumami ang charter plane mula sa Gitnang Silangan sa Naiya. Sa simula, 1 o 2, naging 10 at naging 20. Nagulat daw ang mga empleyado ng paliparan. Bakit biglang ang daming dumarating mula sa Gitnang Silangan? Nagsimula ring pansinin ng gobyerno ng Pilipinas. Lumabas ang balita na nag-uusap sila tungkol sa pagpapalakas ng medical tourism. Kinabukasan, ang mga royal family lamang na bumisita sa Pilipinas ay umabot na sa 3 daang-daang. Kumalat ang word of mouth ng mga Maharlika at nagpasya na rin ang mga ordinaryong tao na pumunta sa Pilipinas. Ang mga tao mula sa Gitnang Silangan na bumisita sa Pilipinas para sumailalim sa tradisyonal na paggagamot ay lumampas sa 100,000. Ang Amerika, Germany at Japan ang mga bansa na madalas puntahan ng mga tao mula sa Gitnang Silangan para sa medical tourism ay nagbago ng ranggo. Ang Pilipinas ang naging una. Naglabas ng article ang Wall Street Journal. Pilipinas, ang medical powerhouse na pinagmamasdan ng mundo. Humiling sa akin ang isang reporter ng interview. Online na tawag ito. Bakit po Pilipinas? Tanong ng reporter. Nag-isip ako ng kaunti. Ang crosswalk sa Cebu ang pumasok sa aking isip. Noong unang araw ng pagdating ko sa Cebu, ang mga estudyanteng tumayo sa harap ng mga sasakyan at nagtaas ng kamay para sa matandang babae na nakabaluktot ang likod. Ang mga batang iyon, na kumilos ng kusa,
nang walang nag-uutos, si Mang Ruben ang pumasok sa isip ko. Ang sandali na lumapit siya sa akin habang nakahiga ako sa tabi ng daluyan ng tubig at sinuri ang aking mga paa. Ang taong nagbigay ng calling card sa isang hindi kilalang banyaga at nag-imbita sa akin na bumisita, ang matandang babae sa karinderya ang pumasok sa isip ko. Tuwing nakikita niya ang mukha ko, ngingiti siya ng maliwanag at bibigyan ako ng isang libreng side dish. Ang mga kamay na iyon, ang mga salita na nanggaling ka pa sa malalayong bansa kaya kailangan mong kumain ng maayos. Narinig ko na may salita sa Pilipinas na malasakit o pagmamalasakit. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang kahulugan nito. Ngunit naisip ko na baka ito na iyon, ang pusong nagbibigay ng walang dahilan. Ang init na turing sa hindi kilalang tao na parang pamilya. Sumagot ako sa reporter. Ang mga tao sa bansang iyon ay nag-aalok ng tulong sa mga hindi nila kilala, nang walang kapalit. Iyon po ang simula ng aking paggagamot. Natapos ang interview at namatay ang screen. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mainit na sikat ng araw sa Abu Dhabi ay tumama sa akin. Bigla kong na-miss ang malamig na hangin sa Cebu. Hanggang ngayon, bumibisita pa rin ako sa Pilipinas tuwing season, hindi para magpagamot. Sa Tagsibol, naglalakad ako sa daan na puno ng mga bougainvillea. Sa Taglagas, tinitingnan ko ang mga bundok na puno ng pulang kulay. Naglalakad ako sa tahimik na bayan sa gabi, kumakain ng bland na pagkain at dumadaan sa mga taong nagpapakita ng kabutihan ng walang dahilan. Hanggang ngayon, nagpupunta pa rin ako sa karinderya na iyon. Ang matandang babae ay ningiti pa rin ng maliwanag kapag nakikita ang mukha ko at bibigyan ako ng isang side dish. Habang sinasabing, nanggaling ka pa sa malalayong bansa, kaya kailangan mong kumain ng maayos. Hindi ako nagpunta upang gamutin ang sakit ko. Natuto lang akong magpahinga. At iyon mismo, marahil, ang simula ng paggagamot. Ito na ang kwento ni Rakif Al-Badr. Ang kwento tungkol sa sakit na sinukuan ng pinakamahusay na ospital sa mundo sa loob ng 10 taon, ngunit ginamot sa isang maliit na healing center sa Pilipinas. At ang kwento tungkol sa mga taong mainit na nakilala sa proseso. Ang mga estudyanteng humawak sa kamay ng matandang babae sa tawiran, ang manghihilot na nagbigay ng calling card sa banyaga na natumba, at ang matandang babae sa karinderya na nagbigay ng isang libreng side dish. Ang mga maliliit na kabutihan na ito ang nagbago sa buhay ng isang tao. Mayroon ka rin bang alaala ng isang mainit na sandali na ibinigay mo sa isang tao? Pakiusap, ibahagi sa comment. Kung naantig po kayo sa video na ito, pakiusap, like po. Ang channel na ito ay patuloy na maghahatid ng mga nakakaantig na kwento. Maraming salamat. Ang bagay na hinanap ko sa buong mundo sa loob ng 10 taon. Hindi ito natagpuan sa marangyang lugar kung saan nakatuon ang ilaw ng makabagong medicine. Ang labasan ng mahaba at madilim na tunnel ay hindi inaasahang dumating sa isang probinsiya ng Pilipinas, tahimik na nakatayo sa Cebu. Nang araw na iyon, hindi lang isang karayom ang nagbago sa aking buhay, ang mga estudyanteng walang pag-aalinlangan na nagpahinto ng mga sasakyan para sa isang hindi kilalang matanda sa tawiran, si Mang Ruben, na natural na nag-alok ng tulong sa isang banyaga na natumba sa tabi ng daluyan ng tubig at nagturo sa pinagmulan ng sakit. At ang matandang babae sa karinderya na nagbigay ng isang libreng side dish araw-araw nang may mainit na ngiti habang sinasabing, nanggaling ka pa sa malalayong bansa, kaya kailangan mong kumain ng maayos. Ang kanilang ginawa ay walang pusong naghahanap ng kapalit. Mayroon lamang doon ang dalisay na malasakit para sa taong nasa harap nila. Ang aklat ng medisina, ang lumang aklat ng lunas, na ipinasa sa loob ng 4 taon, ay hindi lang nagturo ng karunungan kung paano pangalagaan ang katawan. Tinuruan din ako nito ng kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa puso at paghabi ng bawat araw ng maingat. Ang ating katawan ay malalim na konektado sa ating puso. Ang katotohanan na ito, na tila halata ngunit pinakamahalaga, ay natutunan ko sa Pilipinas. Sa simula ng kwento, ang mga charter plane mula sa gitnang silangan na sunod-sunod na lumapag sa NAIA. Ang sagot na hinahanap nila na nakasulat sa aklat na 600 taon na ang nakalipas, hindi lang ito kaalaman sa letra tulad ng pangalan ng sakit o paraan ng paggagamot.
Ito ay ang pusong nagpapahalaga sa tao bilang tao na nabubuhay pa rin sa bansang pinagmulan ng aklat na iyon. Iyan ang maaaring tunay na reseta na walang sinuman ang nakahanap sa loob ng 10 taon. Ang nangyari kay Rakif Albadro ay isang himala ba? Hindi. Sa tingin ko, hindi. Ito ay isang magandang kaganapan na ginawa ng maliit na kabutihan na nasa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ang mga magagandang salita na walang pag-aalinlangan nating sinasabi sa isang tao ay maaaring maging isang malaking ilaw na sumusuporta sa buhay ng taong iyon nang hindi natin sinasadya. Ano ang mainit na tanawin na nakita mo ngayon? At anong hugis ang init na ibinigay mo sa isang tao? Ang kwento ni Rakif ay tahimik na nagtatanong sa atin. Ang pinakadakilang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa kayamanan o katanyagan, kundi sa mainit na pusong nagmamalasakit sa tao. Dito na nagtatapos ang kwento ngayon. Kung naantig po kayo sa kwentong ito, pakiusap, like at comment po ang inyong saloobin. At ang subscribe sa channel ay ang imbitasyon sa susunod na kwento. Lubos po akong naghihintay sa inyong muling pagbisita.